beloved Boss Mike Cervera ng mga politik. Ayan na mga kababayan, lagot na. Magagalit na naman ng mga DDS dito. Ha? Ha? Magagalit na naman, ha? Ganun talaga, Teresita Tan, Eto, ha? Tingnan nyo. Ito ang listahan ng mga politikong may lihim na koneksyon sa mga contractors ng gobyerno na may kinalaman sa mga multi-billion worth of projects gaya ng flood control. Ito ay ayon sa PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism. Ayan ha, mga kababayan ko ha, hindi sa ating galing yan ha. Dito galing sa PCIJ, Philippine Center, for Investigative Journalism. Journalism. Una sa listahan na ito ay si Senator Bongo. Kung saan ang ayan na, mga kababayan ko. Number 1 sa listahan ng mga kurakot. Bongo. Yan, Bongo. Bongo, kung saan ang kanyang ama mismo ang may-ari ng kumpanyang CLTG Builders. Hindi matagal na natin sinasabi ito, 'di ba? Matagal na natin sinasabi ito. lang yan. Yung Alfrego Builders and Supply naman ay pagkaari ng half-brother niya. Next is Senator Joel Villanueva. Pangalan ng kalye ang pinapagitan! Wait a minute! Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan! Yung isang government contractor na New San Jose Builders Incorporated ay isa sa mga top campaign donors si Joel Villanueva noong 2022. So, Kaya pala hindi matapos-tapos yung mga project nyo Ako siyar! Yung building sa Malate, tapusin nyo na! Aba, lagpas na dekada! Nauna pa yung mga naunang mga condominium na mga na mga nabili, ang tagal-tagal nang nabili ng condominium nyo, hindi nyo pa rin nadideliver. Biruin ninyo mga kababayan, napakatagal sunod sa ating listahan ay si Senator Cheese Escudero. Konektado siya sa Centerways Construction and Development Incorporated. Ang may-ari nito na si Lawrence Lobiano ay isa raw sa top donors ng kanyang 2022 senatorial campaign. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Andiyan Vice Chano! Hello! din si Elizalde Co ng Ako Bicol Party List. Co-founder siya ng Sunwest Incorporated at kapatid ng co-founder ng High Tone Construction, malalaking contractors ng gobyerno. Siya din ang tito ng viral Nepo baby na si Claudine Co. Ayan, yung Nepo baby na clouding ko na nagpa-viral. Lahat na lang ipinilex. Ayan, Sa listahan ng mga politikong ito, hindi mawawala ang mga revilya. Eto, nakakagulat ito aray ko. Lani Mercado. Kasali ka pala rito. Sa listahan si Lani Mercado, Cavite 2nd District Representative. Konektado siya sa Graya Construction. Alam mo kung bakit? Ang top shareholder kasi nito ay kapatid niya mismo. Hindi lang si Lani Mercado Revilla ang connected, pati na rin ang kanyang anak na si Jolo Revilla. Connected din sa Graya Construction Corporation. Yung top shareholder doon ay walang iba kundi ang kanyang tiyahin. Andyan din si Ferdinand Beltran, party list representative ng Magbubukid. Manager siya mismo ng Third Star Builders Contractor. Grabe manager ka na ng contractor, congressman ka pa. Paano naman kung may bidding? Sunod sa ating listahan ay si Edwin Garjola ng SIDA. Hello? Yes, boss. Naka-live tayo. Siyempre, kahit na minsan hindi ako masaya sa'yo, ipopromote kita. Naririnig ka nila, panoorin mo na lang to. Ito na yung Big D Travel and Tours. Yung kaibigan natin na may-ari ng Travel and Tours. Na kailanman ay hindi kami pinabayaan, Oo, pwede, kahit nag-travel kayo, pwede kayong umutang sa kanya. Ay, okay yung Japan na natin? Yes, boss. Sinend ko sa'yo. Osaka siya. Tapos check mo yung itinerary, boss. Tapos yung requirements for group visa, sinend ka na din. Yun, sige. Check ko pagkatapos ng live para
Okay. Lilibre natin yung mga vlogger nating masaya. Sige po. Sige boss ha. Mamaya tawag ako. Okay. Ako ma, thank you. Grabe no, mga kababayan. Ay! Nakita nyo to? Nakita nyo? Ay, nakita nyo to? Si Edwin Garjola, CWS Party List, mga kababayan, eto yung numero 1 sabi ko sa inyo, Dragon! Dragon ito, mga kababayan. Ha? Nakita nyo? Tignan nyo, mga kababayan, hindi natin tinigilan ito. Hindi tayo nagkamali, Rosemary. Rosales Kagawa. Anong name ng Big D, Travel and Tours. Banggitin mo yung pangalan ko, ewan ko sa inyo. Grabe itong mga ito eh. WS Party List. Konektado siya sa Newington Builders, Laurel Development, at Ang Construction. Related daw siya sa shareholders ng mga kumpanyang ito. At tanong, kapag may proyekto ang gobyerno, kaninong pangalan kaya ang lumalabas? Take note, eto pa, alam mo bang sa listahan na ito, may magkapatid na kasama. Yung una ay si Moner Jr., who is konektado sa Nirain Construction and Supply Corp. Kapatid siya ng top shareholder nito na si Ash Shahid Arbison. And then, yung nakakatanda kapatid naman niya na si Congressman Munir Arbison ng Sulu may tie din sa parehong kumpanya. Grabe no, parehong pamilya, parehong negosyo, parehong nasa gobyerno. Kita nyo, parehong pamilya, parehong negosyo, parehong nasa gobyerno, kanila na lahat. Kaya mga kababayan, wag na kayong magtaka. Diba? Wag na kayong magtaka. Kung bakit tayo nauubusan kasi napupunta lang sa kanila. Jasmine Salcedo. Diba? Sir Mike, pag binanggit ba name mo, 50% off tour? Naku, paliligayahin ka. Oo, Jasmine. Oo. Kung kailangan mo ng kasama, kung wala kang kasama, bibigyan ka nila. Para meron kang kayakap-yakap. Tuwing gabi, malamig pa naman doon. Ayaw mo ba nun? Hindi lang 50%, ano? Eto na, tuloy. Jackpot na! Bakit importanteng malaman nyo ito? Well, kung ikaw ay may congressman na gumagawa ng batas at nagbabantay dapat sa budget, tapos may kumpanya palang konektado sa kontrata, naku, conflict of interest yan. Kaya hindi nakapagtataka kung Conflict of interest talaga yan. Sinistema nila minunopolya nila Sila lahat mga kababayan. Sila may hawak ng pondo. Sila kontraktor. Mga kababayan ko, sila ang may hawak ng pondo, sila kontraktor. Matitira sa taong bayan? Wala nang matitira sa taong bayan. Kaya kung nagtataka kayo, bakit yung mga proyekto nagigiba, madaling bumigay, madaling mawasak, hindi katulad ni Apo Lakay. Yung mga proyekto ni Apo Lakay, kita nyo naman mga kababayan ko, mas matanda pa sa atin. Tama, mga kababayan? Kita nyo, mas matanda pa sa atin ang mga proyekto ni Apo Lakay. Napapakinabangan pa rin. Diba? Ayan na, yan, Big D, Travel and Tours, Ayan na, inano na ni Arnold Lopez. Para iwas scam kayo, Maraming mga nagpapanggap, nagbibigay ng mga mura-mura daw na mga tour, tapos scam. Mag-ingat kayo riyan. Kasi marami na tayong mga kaibigang nadali na inganyo sa mas mura, pero mga kababayan ko, scam pala. Ayan dyan, medyo kahit mahal ng konti, sigurado naman kayo na magiging masaya yung bakasyon ninyo. Yan ang problema mga kababayan ko Di ba? Biruin mo, nasa iyo yung hawak mo yung pondo. Tapos ikaw pa yung gagawa ng proyekto. Ang resulta, gagamitin pa yon para saan? Para sa sarili nila. Nakita nyo naman, merong mga, may mga proyekto, gumawa ng kalsada, kunyari para sa tao, pero para sa mga pakikinabangan nila, yung mga lupa nila yung dinaanan,
yung dating walang value, nagka-value ng malaki. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Nakuha ninyo? Ganon. Oh, di ba? Oh, ayan o. Kuya, walang katulad San Juanico Bridge. Oh, kita nyo? Kasi, ewan ko, ba mga kababayan, maraming nauuto si Digong wala namang nagawa. Bakit sa flood control projects, daang-daang bilyon ang nagastos, pero hanggang ngayon, binabaha pa rin tayo. Mga kamag-ano, ito yung tinatawag na double dipping. Sila na ang gumagawa ng rules, sila pa ang kumikita sa implementasyon. Kaya tanong ko, magkano ang nawawala sa kaban ng bayan dahil dito? Kung bilyong-bilyon ang pumapasok sa mga kontrata, ilang porsyento kaya ang tunay na napupunta sa proyekto? At ilang wala na nga ni. Wala na, mga kababayan ko kaya nga yung iba sa sobrang buwaya, katulad ngayon ng nai-issue kay Alan Peter Cayetano, 'di ba? May mga ghost project diyan. Saan? Sa Las Piñas. O, 'di ba? Ganun ho, mga kababayan kaya ho, ang Pangulong Bongbong, ewan ko ba na imbis na maging masaya kayong mga hinampil kayo, na mga ayaw kay Pangulong Bongbong, imbis na maging masaya kayo dahil may Pangulo na nambisto ng mga katiwalian, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman itong lahat ng mga nangyayaring sistema ng pandarambong pagnanakaw, pangwawalangya sa mga proyekto ng mismo mga politiko na inyong hinalal. Sila mismo ang gumagawa ng mga katarantaduhan at pang-aapi, pangwawalangya at pangungurakot sa limpak-limpak na pondo ng ating gobyerno na dapat napupunta sa tamang serbisyo, tamang pagbibigay tulong sa marami nating kababayan. Napupunta lang sa iilang mga tao na mga politiko, mga negosyanteng, mga kaibigan ng politiko, sa kanila lang napupunta ang napakaraming pera sa kanilang bulsa lang. Samantalang kayo na mga inaambon-ambunan ng piso-piso, sumasamba kayo na Duterte, Duterte, gumaganong kayo. Diba, mga kababayan ko? Di ayawan na. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Manood na tayo ng impeachment trial ni Sara. At kapag naboring tayo, babalik tayo. Mas masaya dito sa channel ko. Muli, ako ang daan ng katotohanan. Ang hindi maniniwala ay maliligaw. Mga Duterte, kanlungan ng mga lumabag sa batas, sabi ni Maria Lisa Guzman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Our beloved Boss Mike Cervera.